Sa video na ito ating pag-uusapan ang kumakalat na isyo patungkol kay Max Christie na sinasabi ng karamihan na sinayang daw ng Los Angeles Lakers. Naging maganda ang laro ni Max Christie sa mga huling araw niya sa Los Angeles Lakers, merong itong shooting sa labas, nagpapakawala sa 3-point area, isang legit din na defender itong si Max Christie, madami nga ang nagsasabi noon na siya ang isa sa player ng Lakers na maging pakinabang hanggang sa hinaharap. Naging matunog pa ang kanyang pangalan sa Lakers na ginawa siyang isang starter kasama nina LeBron at Anthony Davis. Pumutok ang pangalan niya dahil naging maganda ang kanyang laro bilang starter, naging sunod-sunod pa ang panalo noon ng Lakers, at mas lalong sumikat ang pangalan niya dahil nga sa kanyang depensa na taglay na pinahihirapan talaga ang mga kalaban, pero nito lang mga nakaraang araw nadawit siya sa malaking trade sa NBA sa season na ito, at ito nga ang trade ni Luka Doncic sa Lakers at Anthony Davis sa Dallas. Dalawa sila ang ipinadala ng Lakers sa Dallas kasama si Anthony Davis, at ngayon kasi bilang Dallas si Max Christie naging mas lalong maganda ang kanyang pagganap sa laro, mataas ang kanyang mga numero sa Dallas kumpara sa Lakers. Pero ang malaking tanong dito ng karamihan na ang sinasabing sinayang ba talaga siya ng Lakers. Pero sa palagay ko naman hindi ito sinayang ng Lakers dahil nga hindi nagdalawang isip na i-trade si Davis kasama itong si Max Christie kapalit ni Luka Doncic, at ang isa sa malaking dahilan dito ng Lakers kasi matagal nang gustong kunin ng Lakers itong si Luka, kaya bigla ang trade ang naganap kasi nga matagal na napag-isipan to ng Lakers na seryoso umano sila kay Luka na maging new face franchise kapag magre-retiro na si LeBron James. Masasayang lang siguro kapag itong si Luka Doncic sa Lakers naging biglang mahina kumpara ng nasa Dallas siya at itong si Max Christie magpatuloy ang kanyang magandang laro bilang kasapi ng Dallas. Pero sa ngayon kahit hindi pa masyadong kataasan ang stats ni Luka sa Lakers, hindi dito nababahala pa ang Lakers dahil alam naman nating lahat na iba ang nag-iisang Luka Doncic sa liga. Ang isa pa na mas lalong pinuri ang pangalan ni Max Christie sa Dallas dahil maganda ang naging ambag niya sa koponan kumpara kay Anthony Davis, pero may malaking reason naman si Anthony Davis kasi na-injured siya sa kanyang debut game at expected doon na makaligtaan niya ang ibang laro ng Dallas. Samantala pag-uusapan naman natin si Russell Westbrook na expected nang bumalik sa laro pagkatapos ng 2025 All-Star, hindi na nakalaro si Russell Westbrook sa Denver Nuggets dahil sa kanyang iniinda na hamstring injury at dahil dyan nakaligtaan ni Westbrook ang 7 laro, sa pagkawala niya sa koponan ay bigla itong naging patok sa usapan ng karamihan, kulang ngayon ang Denver dahil wala itong si Russell Westbrook at dahil dyan hindi maiiwasan na tanungin si Coach Michael Malone kung ano ang sitwasyon ni Russell Westbrook sa kanyang injury. Sinagot naman ni Coach Michael Malone na makakabalik na si Russell Westbrook sa paglalaro after All-Star, at tila okay na ito at handa nang sumabak muli sa laro. Napag-usapan lalo si Westbrook dahil sa magandang pakikisama niya na ang kanyang estilo sa paglalaro ay tamang-tama sa Denver Nuggets. Sa kanyang unang season sa Nuggets, si Westbrook ay may average na 13.0 points, 5.1 rebounds, at 6.4 assists kada laro. Bukod pa dyan, naging matibay ang partnership niya sa 3-time MVP na si Nikola Jokic, naging maganda ang kanilang sitwasyon bilang duo. Kung makakabalik si Westbrook pagkatapos ng break, makakalaban niya ang kanyang dating koponan, na ang Los Angeles Lakers sa February 22 sa Ball Arena. Importante ngayon si Russell Westbrook para sa nalalapit na playoff para sa Denver Nuggets, hindi mapagkailan na naging maganda ngayon ang takbo ng Denver Nuggets sa season na ito, at isa si Russell Westbrook sa dahilan kung bakit nasa ikatlong pwesto ngayon ang Denver Nuggets sa Western Conference.